gente sonha nas estrelas. At ito na ang simula ng Maliko. Ayan, may intindihan natin kung bakit siya tinawag na Maliko. Kita natin yung maraming liko na talaga nga namang umakyat siya ng bundok. After nyan, bumaba na tayo ng Santa Fe at pumunta na tayo sa Aritaw. From day 1, bumiyahe na tayo papuntang Cayapa Municipal Hall. Dito natin minit si Kuya Tom Deneng at ginaid na niya tayo paakyat at papasok ng Mount Ugo. At ito na ang simula ng ating day 1 trip. At syempre sa day 1, tinapos na rin natin ang Mount Ugo. Tuloy-tuloy tayo dyan. Pero let's just appreciate yung kanyang landscape. Yun. Napakaganda ng landscape at mataas yan, mataas. At tuloy-tuloy nating tinahak yan. At ayan na, nakababa na tayo papuntang Itogon. From Itogon, this is only 1 hour away from Baguio. Vem me dar o seu amor. Cada momento com você dá pra sentir o seu calor. Louca pra te amar, ver o sonhar, louca pra te amar, louca pra te amar. A gente sonha lá na lua pra curar a sua dor. Cada momento com você dá pra te dar o meu amor. Tô louca pra te amar, louca pra te amar. Ver o sonhar, ver o sonhar. Tô louca pra te amar, louca pra te amar. Tô louca pra te amar, louca pra te amar. Pra ver o sonhar, ver o sonhar. Tô louca pra te amar, louca pra te amar. Vem, vem. So ito na, dahil umalis tayo ng mga alas 4:30 ng hapon, medyo makaka-experience tayo ng traffic papuntang NLEX. So right now, we are here at the Balintawak EDSA area and approaching the Balintawak entrance ng NLEX. Nasubukan natin si FKM ARY sa bumper-to-bumper traffic and slow speed maneuvering, and I can say that mas magaan itong adventure bike na ito. Okay siyang i-lane filter, malaki yung turning radius. Kailangan lang medyo babalansin ng konti dahil para sa akin na naka 5'10" and I'm wearing boots, bahagyang nakataas ng konti yung heels ng aking paa. Pero otherwise, it's a very comfortable ride. The suspension is really good. The torque is there. Very smooth yung kanyang transmission. At ito nakapasok na tayo at approaching na tayo ng toll gates. So this is the Balintawak entrance ng NLEX. At nakita natin na medyo mas nakakatakbo na tayo ng mas maganda, na hahanginan na ang ating katawan after ng traffic sa EDSA. Ito na ngayon ang entrance
ito na ngayon ang toll entrance Bukawi. So pagpasok natin dito, kailangan na meron na tayong RFID. Yan, yung ating auto sweep RFID. O nga pala, ang visor or ang windscreen na ginagamit ni ARY ngayon is from Magigi. Okay, so ito na tayo. Hey Max. No. Magkaiwalay kayo? Yeah. Although nanggaling siya ng pinstripe. Buti na nalabas mo. Max, hello. Buti nalabas mo. Yes. Nagpapa-activate ka ng card. Sorry. Nasaan ka, Milo? Nasaan ka? Mindanao. Nasa Mindanao, nasa Mindanao ka? Opo, na-FX Mindanao. Alright, we will wait for you at Petron Marilao. Okay? Antayin ka namin ni Wax. Sabay-sabay na tayo. Alright, ingat ka. Bye-bye. With si FKM ARY, yung tank niya is medyo mababa. Hindi siya mounted sa taas talaga. It kinda slopes down towards the engine. Kaya yung engine medyo kino-cover. Yun. So unlike other bikes na malalim yung upuan tapos medyo mataas yung tank and then yung bars. Ito mababa yung tank niya. Madaling ipitin. May pagka low center cut. May pagka low center siya. So ang nagpabigat lang tong damit ko eh. Tsaka yung mga drinks ko. By the way guys, ito nga pala si Joaquin. There. Team Ramtat. Yeah. That. Find your line. Find your line. Find your line ba? Follow your line. Find your line. Okay. Find your line. Yan ang slogan ni Ramtat. So right now we're waiting for Milo. Yan. Siya yung hinahanap ko kanina pa. So dito aantayin namin siya sa Petron Marilao at sama-sama na kaming babiyahe papuntang Aritao, Nueva Vizcaya. Guys, no, akala nyo ang dami kong dala, 'di ba? Pero actually puro junk food. No, hindi siya junk food, but it's really a lot of nuts. And a lot of sweets and everything. Okay, no? Anong gusto mo? Meron akong sari-sari store. Yun, no? Kuha ka. What do you want? Nuts? May steak ba dyan po? Let's... Dito sa taas. Sige. Buksan natin tong cashew. Ano naman ito ko? Rain gear. Hiniwalay ko na. Hindi naman. It's a bit, pero... Tagpo na kami ni Milo. Andito na siya. And of course, kasama natin si Joaquin. Yan, si Wax. So, kaming tatlo, we're the last group. Si Hali, Maverick, and Je, they're now, nauna na sila. Hali's already in our rendezvous point, which is Aritao, Nueva Vizcaya. Si Maverick and Je, magkasama, nasa Maliko area na daw sila. So, doon kami dadaan sa Maliko, papuntang Aritao. That's where we're gonna spend the night. And then from there, doon magsisimula yung Cordillera journey natin. So si Milo, he's riding the FKM Express 500 SC. Joaquin is riding the CF Moto 450 MT. And then I'm riding the FKM ARY 500. Guys, kumusta kayo? Are you guys hydrated? Yes. So, route-wise, ano tayo? NLEX, TIPLEX, Rosales XC. Rosales X. Hindi ba Carmen? Carmen tas Rosales. Magkasunod lang naman din yun. Pwede ko. Oo. And then from there, ano na? Yun na. Yung Nueva Vizcaya Road. Merong Galaxy gas station. Meron din Jollibee actually doon sa kung saan kami kumain last time. Pati ito
Yung suspension, okay, yan nga. Ako, I adjusted the clutch lever and the brake lever. Yan, pati yung shifter in-adjust ko. Pati yung shifter, in-adjust ko din. Oh, yun, oh. Nakaboots tayo, eh. One click dito. Hello, Ari. FKM Ari 500. Ayan guys, may nakita kaming ramen dito sa Carmen Poblacion Road. Ang ganda ng kalsada na to. Malinis, tahimik, well lit. Ang ganda ng kalsada. Okay. Ramen. 249. Yakisoba. All right. So time check, it's 9:22 p.m. and we're here sa Carmen. Anong tawag ng road na to? Yung main road bago umakyat ng Maliko. Yun, we're around mga 70 kilometers away from Aritao. And sa Aritao kami magsistay ng day 1. Or actually day 0. Bukas talaga yung simula. We're also monitoring the weather forecast. Meron daw Typhoon Pablo. So, it was reported na hindi na namin magagawa yung hindi na kami makakalusot ng Alilem from Takadang exiting La Union. Okay, so ibig sabihin nun, pagdating ng Takadang, we will do a reverse or a U-turn and babalik ulit kami pababa. So as of now, yun yung update. We have yet to meet about it tonight once makomplete kami. Pero anyway, ito yung ruta, pakita ko lang sa inyo. Oh, by the way, kasama ko nga pala mga artista din, yan. Yan. Of course, si Milo and si Joaquin. So, dito along this road, nakita namin tong ramen slurp. Yun daw yung specialty nila, yung slurp ramen. So, we're gonna try that out. They ordered the slurp ramen, maki. I also ordered the slurp ramen. Oh, sorry, I ordered the tan men. And then, ano yun? Curry. The katsu curry. We'll be riding... May trail din ito. Yung tawag ng trail na ito is the Mount Ugo Trail. Somewhere there. And then, it's gonna go up to Takadang. Takadang is somewhere over here. Ito yung Baguio. Yung yellow na star na yan. That's Baguio. And then, ito dapat yung exit ng La Union. So, we won't be doing this anymore. It seems na we're gonna go back here. Ito na pala yung slurp ramen. Slurp pala siya. Tantan men, yan. Medyo laki yung serving. Thank you, Miss. Katsu curry, yan, sa akin po. Bilis ng service niyo, Miss, ha? Galing. Oh, yeah. Opo. Salamat. We'll be back. Yan, tingnan natin kung anong mga reaction nila. Kung masarap nga ba yung slurp ramen. Ayun. Itong si Milo, naka-breakfast pa lang ata niya ngayon, eh. Tama ba? Ayun, breakfast niya. Yan. So, alright. Ito yung maki. Alright. Thank you very much, te. Ayun guys, sige. Dinner lang kami.
Thank you po. Parang homemade din yung noodles nila. Yun nga, oh. Sila ata may gawa ng noodles. Okay, so kakatapos lang namin mag-dinner and ang biyahe namin going here was mostly expressway. Okay, so it was mga 80 kilometers of NLEX and siguro mga ganun din. 80 kilometers din, 70-80 kilometers of TIPLEX. So with that, masasabi ko na nag-improve yung torque band nitong si ARY 500. So mas malakas, mas pinalakas nila yung torque as compared to the usual 500 cc's na nakasanayan natin. Horsepower wise, it's the same. It has around 47 horsepower. So hindi naman nagbago masyado yung horsepower, pero na-notice ko gumanda yung torque curve nitong bike na to. It's also worth noting that the first moment that I rode ARY, na-notice ko kagad yung comfort ng suspension. So it was really, really good. Premium feel suspension, muffle out yung mga lubak ng kalsada. And then, yung third na gusto kong sabihin about the ARY is, so far, although hindi pa kami nag-off-road, we're gonna do the off-roading tomorrow. Okay yung standing position sa kanya. So, ergonomic-wise, komportable ako standing up on this bike. So, yun lang muna for now. Babiyahe pa kami tumaliko. Thankfully, walang ulan. So, sana hindi umulan para at least mag-increase yung less risk para sa amin. And after that, we'll be in Aritaw na. Okay. Rolling na tayo. At dito nagtatapos ang ating episode 1 for the Mount Ugo Challenge. Stay tuned and stand by for episode 2 which will be coming up very soon. Ride safe po sa lahat. Alright. Comms check. Pag-gas tayo. Ayan, may Galaxy gas station yan dyan. Okay.